So, good morning guys. Live tayo. Update natin yung kung ano man yung ginagawa ko. Mahirap sa magsasabi din sa iba ng good morning dahil sa mga nangyayari nga. Trahedya na tumama sa Pilipinas ngayon. Yung sinasabi ko na mensahe ng Diyos, sabi ko nga sa inyo na pag once ipakita yan para sa inyo panaginip, para sa akin, mensahe ng Diyos yan. Wala akong duda dyan pagdating natin sa ganyan. Kaya lagi ko sinabi sa inyo, more than 100% yan, mangyari at mangyari. Kaya lagi ako nagpaalala. Sabi nga ng iba, lagi ko raw sinasabi na lagi handa. Yun naman talaga ang bilin ng Diyos, lagi handa. So, yan sabi ko talaga sa inyo. Hindi yung paghahanda sa panahong nasa kuna na. So, ito, yung post kong dalawang malakas na bagyo o trahedya. Isang buwan pa yata o less than isang buwan. 3 weeks, maaari. Na i-post ako dyan. Sinabi ko pa nga na Pilipinas, lagi handa. Malinaw yan. Dokumentado yan. May mga live ako dyan. Nasa Zoom yan. O. Makita ninyo yan sa Zoom. Makita ninyo sa mga live ko. Sa live sa Facebook, meron. Nasa YouTube. O, dalawang nangyari, di ba? Yung Jamaica na hurricane. Yun, isa. Dalawa yung na-post ko. Ito nangyari ngayon sa Cebu. Kaya sabi nga ng Diyos, kung saang lugar ang maraming nangutya, kung nagsasabi ng masasakit laban sa mga mensahe kung na pinartay mo sa mga tao, doon ang malaking trahedya. At lagi kong sinasabi yan, di ba? Hindi ako nagkulang talaga. Kaya nga pinalalahan ako palagi. Na pag hindi kayo naniwala, wala naman problema doon. Tahimik ka lang kayo, ikaw mabibig, at ipatuloy ang paniwala ninyo na alam ninyong tama. Di ba? Kasi ako guys, totoo talaga ako ginamit. Kahit anong gamihin ninyo. Kahit anong sabihin ninyo, totoo talaga ako ginamit. Alam ko ang sarili ko eh. Sa inyo, mahirap niyo paniwalaan. Kaya, noong umpisa ko sa Cebu, nandiyan yung buhay na taga Cebu, na sinong Felipe Alquino. Kasi siya yung organizer ko noon. Nagkursada ako Cebu. Nagkursada ako mismo sa Cebu City. 2 beses yata ako dyan sa Cebu City. Sa Ginapsan. Ngayon, madami-daming tao dyan sa Ginapsan. Ang atin lang, yung pamilya nila ni Ninong Felipe. Pero sa yung mga nandyan, sa paligid, wala. Parang tae yung kursada ko na lumalayo ang tao. So, sige lang. Ang balang ka sa akin na ipagsigawan ko sa paligid. Dahil lagi ko sinasabi, lagi handa kayo. Dahil sabi ko nung Felipe, dahil nag-umpisa ako sa Cebu, aasahan ko yan, maniwala ka sa akin. Dito tatama ang malaking trahedya. Dahil ang ginumbate ko dito,
yung Santo Niño ninyo na naghilang ng himala. Yun na, yung bukang bibig ko yan. Kahit sa, panoorin nyo sa mga som ko, previous som. Diba, nandiyan yan, nung sinasabi ko. Na, dahil nag-umpisa ako sa Cebu, mag-Cruzada, Jack, malaking trahedya dito natatama. Dahil yun ang sinabi ng Diyos eh. Na tuwing nasaktan ang damin ko, lagi may kapalit. Kung saan yung marami ng mutya, kung sasabi ng masakit, nandito ang malaking trahedya. At hindi rin talaga nabigo. Kasi nangyari talaga. Una, yung lindol. Sipin ninyo. Ano nangyari sa Cebu? Ito nga pangalawa ngayon. Yung maliit na trahedya, wala yon. Pero ang sinabi ko, malalaking trahedya. Ngayon, kung titingnan din natin, kung malaki mang trahedya, ayan di ba malaki sa inyo yan? Ito? Anong itsura yan? Di ba? So, naghanap kasi ang tao ng naghanap ang tao ng ito pa. Nagpatong-patong yung na yan, yung nagpatong-patong yung kotse. Parang nangyari doon sa ibang bansa. Nagpatong-patong yung mga kotse. Diba? Tapos ito pa, yan. Ano nangyari yan, Kaning mga balayang. Kaitan. Tingnan nyo yan, guys. Tanawa ninyo. Totoo nga tao ninyo. Grabe ka. Ako, guys, hindi ako nalungkot. Baha, uy. Yung panahon sa Yolanda, umiyak talaga ako noon. Itong balay dito sa tumoy. Hindi lang ninyo nakita paano ko umiyak. Makita ninyo sa mga viewers na to. Tumagulhol ako mag-iyak noon. Antod pa na dito sa tumoy. Nahurot. Na-wipe out. Sus ka, grabe. So, yeah. Hopefully, sa hangin, pero ang baha, mo'y nikunis-kunis sa ilang mga panimalay. Nang liki na wag yun ay. Tabunan yun. Panoorin nyo, guys. Hopefully nga wala ratay na nga kuan ani. Sus kabiha day diri talisay niya padong ni Cebu City South Medical Center. So may follower ako dyan sa Talisay, guys, no? Hindi ko alam, pero kahapon kausap ko, nag-text siya, okay naman daw sila, wala naman daw, Pero dyan, lugar na yan, wala daw sila signal. Pero nung Pilipi, tinawagan ko, okay na sa kanila wala naman daw na pinsala. Tinawagan ko rin sa Balamban, sa follower ko, okay lang din sila, malakas din sa Balamban. Ang lang doon, tubig na bahay ng Sirwin na taga-tuhod lang daw. Nag-evacuate lang sila sa sa school, pero wala naman daw pinsala. So, kung nakita ninyo yun, guys, yan sinasabi ko, nasa mensahe ng Diyos, sabi niya, na ipapahigop ko yung tubig dagat at ibo sa kalupaan. Malinaw yun. Yung sinasabi niya. At isa yan sa pinakatakutan ko yung sinabi talaga niya. Na kung saan yung marami ng mutya, na doon malaking trahedya. Dahil, siyempre, ano sasabihin ng tao? Bukang bibig ko yung ninyo mga pare ninyo, na naluloko, malilinlang, mga ripis, mulisya, at ano pa. Di ba?
Yung Santo Niño ninyo na naging komedi para sa akin. Yung nalunod ang sipin ninyo, nagparada kayo ng Santo Niño, nalunod yung lumubog yung bangkang sinakyan. Ano sabi nung isa sa naghawak sa Santo Niño habang nakalangoy? Dawata, dawata, dawata. Ngayon ang sinasabi ko, sus ko, ako ang nandoon. Tanggapin ko yung Santo Niño, pospos ko sa ulo ba? Kung hindi ka mag-isip ng tama. Akala ko ba Santo Niño ninyo ang tagapagligtas? Ngayon, ikaw mismo ang hawak ng Santo Niño, sabi mo, dawata, dawata, o kung di ka ba buang o sira ulo. Nasaan yung milagro sa Santo Niño? Dapat nga hindi lumubog yung bangkang sinakyan ninyo kasi nandoon yung Santo Niño yung pinaparada. Yung masasayaw ninyo sa Santo Niño, na sinasabi nyo sumasayaw. Nasaan kayo yung sumasayaw? Na kayo kadarapa kayo tumakbo doon sa nangyari. Nasaan yung milagro na Santo Niño ninyo? So ayun, dahil sa mga sinasabi ko na to, marami na ng tao magsasabi ng masakit. So ito rin yung sinabi ng Diyos. Kung saan yung maraming nagsasabi ng masakit laban sa mga sinasabi ko, kung mensahe ng Diyos, ito rin doon ang trahedya. Di ba? Malinaw yun. Pinagmalaki ninyo na Santo Niño ng milagro. Saan nandoon sa milagro? Sa panahon ng wala kayong problema, tatawagin ninyo Santo Niño. Sa samba kayo Santo Niño, sa pare ninyo, nakalulblog kayo doon, nakasubsob ang ulo ninyo, nakahalik pa kayo sa kamay ng mga pare. Tapos ngayon may trahedya, tawagin nyo, Lord, help me. Lord, ito, tama na, Lord. Di ba? Nasaan yung sinabi ninyo dyan na may Diyos sa inyo? Panahon ng simba kayo? Di ba? Bibigay kayo ng pira doon sa pare ninyo? Hindi kayo nag-isip ng tama. Pag sinabi ko ang Diyos ay Diyos at mahalin na walang kapalit at hindi pagkakitaan, ano sinabi ninyo? Tao lang si Father. Pero bakit sinasamba ninyo? Titingala ninyo, pinagsilbahan ninyo. Diba? 15 years ko nang ginawa to. Kaya, ano ang ina-expect ninyo? Talaga magsasabi ang tao ng masasakit. So, paghandaan ninyo lahat yan. Sabi ko sa inyo. Kailangan ko nagpaalala, kung talagang hindi kayo naniwala dahil hindi nyo ginagamit ang isip niyo sa tama, pwede kayo manahimik. Wala namang pilitan to eh. Pero sa pinapagawa ninyo sa akin na manggamot ako at mangaral, nagpaalala siya sa tao talaga. Porsik ang kami. Sabi nga niya, kung ang lahat ng mga mensahe ko na iparating mo sa mga tao at mangyari agad yon, hindi na ako nagpaalala. Malinaw naman ni Don. Kasi sabi niya, naghukom na siya kung mangyari yon. Dahil nagpaalala siya, so hindi mangyari lahat ng mga pinopost ko agad-agad. Pero mangyari at mangyari yon. Malinaw Don. Kasi sabi niya. Kaya, hindi lang naman ang post ko na to ang nangyayari. Ano pag-post ko nito, nung malakas ang mga bagyo na yan, sabi ko, Pilipinas lagi handa. Kasi alam ko talaga na mangyari. Mahirap lang talaga paniwalaan ninyo. Kasi nga, sarado ang puso at isipan ninyo. Kaya na pag may nangutya nga sa akin, tinatanggap ko talaga yan. Ina-address ko yan. Mga live ko. Kasi pag nagka-live ako, at least, hindi ako nasasaktan. Kasi yun nga sabi nga ng Diyos, tuwing man masaktan ng dami mo, lagi may kapalit, maaaring buhay ang kapalit nila. Kaya tinatanggap ko talaga ang lahat ng utya. Kasi yun ang kalayaan ng tao. Pero sa kalayaan na yun, kung ano may sinasabi ninyo, ay hahanda kayo. Lagi kayong handa. Anytime mayroong darating sa buhay ng tao. Either sa individual na yun, siya mismo ang maani, o sa sobrang dami na
na magsasabi ng masakit ay ito na yung malaking trahedya. Nakailang kursada ako Cebu. Sa Cebu City, 2 yata mismo. Tapos sa Balamban, 2. 2 din yata yun sa Balamban. So 4. So isipin niyo yan. Ngayon, dami ako narinig na sabi ng masasakit. Sa Balamban man o sa Cebu. Diyan sa, pumasok ko dyan sa palengke ng, sa may, Ilano ng Pilipe. Sa, kalimutan ko lugar yun ng Pilipe. Diyan ako sa palengke nila. Sipin nyo yun. Dami ng tao doon. Nung pumasok ako, kinabukasan, bumalik ako. Sa lahat ng iniikutan ko sa palengke, ang mata ng tao nasa akin. Ibig sabihin, maraming nakapagsabi doon ng share sa by mouth. Pero hindi na na-share sa Facebook. Kasi sinabigay ko naman yung account ko sa Facebook. Ngayon, ilang taon wala nun. Palagay ko na lang mga 4 na taon na o 3 taon nung nasa Cebu ako. Ngayon, ano ngayon ang in-expect ninyo? Di ba? Marami talaga magsasabi ng masakit. Yan ang sabi ko sa inyo. Ang Diyos ay hindi mamatay tao yan. Taliwas doon sa turo simbahan ninyo. Nagbigay ang Diyos ng problema, kukunin yung mga biyaya pag hindi kayo nagbigay sa simbahan, hindi kayo nagsimba, bibiya kayo ng sakit. Yun naman paniwala ninyo eh. Kasi yun ang tinuturo ng pare ninyo eh. At pastor ninyo. Ako hindi. At hindi ko yan paniwala talaga na ang Diyos mamatay tao, ang Diyos nagbibigay ng sakit sa tao. Hindi. Powerful nga ang Diyos eh. Bakit nangyari sa tao yan? Kasi nga, pinabayaan ng Diyos. Hindi niya pinadala yan para patayin ng tao. Hindi. Dahil lang sa mga pagbabago ng panahon, dahil sa gagawa ng tao, tapos pag may trahedya na, pwede niyang ilihis yan eh. Di ba? Marami akong sinabing lumalapit sa akin noon pa na ipalihis ko. At nangyari din talaga. Hindi naman ako talaga ng noon. Mukhang bibig ko lang siguro yon yung umpisa yung Bagyong Botsoy na may hinahanap ka. Ilang taon na, mga almost 14 years na mula nung Bagyong Botsoy ba siya? 14 o 13 years. Sagsagan. Kasi meron nagpahanap doon na namising sa Camiguin. Nagsimulonyas na ako doon. Di makalis ang mga rescuer, helicopter at saka yung mga bangka dahil nga may Bagyong Botsoy na parating. So sabi ko, huwag mag-alala. Palisin natin Bagyong Botsoy. 10:00 sa umaga. Nagseremonyas ako dyan sa tabing dagat. Pero sabi ko, kasi yung nasabi ng Diyos na kung ano lumalabas sa bibig mo, yun ang masusunod. Pero sa akin lang naman yun, mangyari o hindi, wala akong pakialam. Basta yun, sinabi ng Diyos. So sabi ko, Bagyong Botsoy, lumihis ka, papunta Pasipiko. Para makaalis ito mga naghahanap ng namising na taga-Bonbon. Kapatid ni Maristela ni Nalwan. So, pati yung helicopter. 10:00 na umaga yan. So, pagkalauna, nabalita na ang Bagyong Botsoy lumihis sa Pasipiko. O, isipin niyo yun, ha? O, isa yan sa halimbawa. Ngayon, nasundan yan. Yung sa Hawaii, yung Hurricane Douglas.
mayroon tayong follower dyan na lubos na niwala, si Kimiski. So, nag-message sa akin na, Brother Nars, ang Ricky Douglas dito sa lugar namin mismo sa Ohio. Tatama. So kami, pinaghanda na kami ng gobyerno dahil malakas talaga. Nag-chat sa akin. So nag-reply ako na huwag kayo alala, Miski. Palikuin natin yung Douglas. So yun ang sabi ko. Akala ni Miski, pabiro lang. Ganun naman talaga ako magsalita. Sa akin, mangyari o hindi, wala ko pakialam. Basta yun ang sabi ng Diyos. Ano lumabas bibig ko, yun ang mangyari. So, yun, chat ko, nasa chat niya, na-post sa YouTube yan. Pagkagabi, kinagabihan na, kumbaga natulog na ako, panaginip na bale. Nandun ako sa Hawaii. May senaryo yan, kung mapanood nyo sa YouTube, paano ko sinulat. Dumaan ako doon sa mga restaurant, maraming Pilipino, tapos, binanggit ng Diyos nga, nasa Hawaii ako. Tapos, nakita ko yung, doon ako sa may maraming damo na nakita ko yung bilog na tumama sana sa akin, pero gumapang ako. Tapos tumama sa unahan sa akin. Nakaharap ako ng northeast. Yun ang position ko. So, yan. Yun pagka gising ko, alam ko na lilihis kasi yun nga yung sa senaryo, yung ulo ng bagyo na Douglas, lumihis. Hindi ako tinamaan. So, babasahin ko yun nga, yung sinabi ko na, Gabriela Miski, paliko natin yan, palihis. So nag-chat ako kay Miski, tumawag ba ako na anong balita? Yun. Sinabi nga niya na sa balita daw, lumihis daw yung bagyong Douglas. At kinabukasan talaga, ang lumabas sa kanila, rainbow. Nasa post nila yan sa YouTube. So yan, hindi yan yung basta isa na namin yung scripted. Kasi may chat yan eh. Makita niyo yung mga pizza niyan eh. Ngayon, meron pa isa. Yung dito sa Taguluan, may isang bagyo malakas din. Na itong kapatid ko at hipag ko, nag-aalala sila kasi doon tatama ang landfall, ang ulo ng bagyo sa Claveria. Ang baba ng Claveria, yun yung Taguluan. Genocide. So, sabi ko, huwag kayo mag-alala. Tunay kayo naniwala. Wala naman problema doon. Sabi ko, yun ang sinabi ng Diyos. Pero, palikuin natin yan. Yan lang kami bigo. Palikuin natin yan. So, ano nangyari? Bago tumama ang bagyo, lumiko ang bagyo dito sa taas. Saan siya dumaan? Dito sa ibabaw ng Cagayan de Oro, diritsong, Lagindingan, papuntang, Iligan. Yun ang alam ko doon, nangyari, ng laking mga pinsala doon. Isipin niyo yun, hindi pa dumating ha. Sabi ko na, huwag kayong mag-alala, palikuin natin yan. Subukan bibig ko yun, pero alam ko, bahala na ang Diyos doon kung mangyari man o hindi. Pero yun, lagi ko nag-request na, Miss Friend, iligtas mo ang mga taong tunay na niwala. Marami akong follower dyan sa Taguluan eh. Ayun, mahirap na nagtatawag ng paniwalaan. Pero kung nasundan ninyo yung mga sinasabi ko, sa una, hindi kayo maniwala talaga. Ay sinasabi nga ng Diyos noon pa eh, na dating lugar na hindi binaba, ngayon babae na. Ang dating ilog na yung apaw, ngayon apaw na. Di ba? Ang dating tubig dagat na akit sa lupa, akit na. Ito, nangyari panungkod ninyo sa mga nangyayari sa paligid. Nangyari naman talaga. So, hindi nyo pwede sabihin na, false prophet yan. Di ba? Kasi yun ang lumabas sa bibig nyo eh. False prophet ako. Kasi yun ang pinamulat ng mga apparent pastor ninyo. Di ba? Noong nag-umpisa ako dito sa Facebook, anong sabi ng mga simbahan ninyo sa mga
pare ninyo, pastor. Sinama pa sa pag ano ng visa. Huwag kayo maniwala yung tao nasa Facebook. Dahil false prophet yan. O ngayon, paano naging false prophet? Na ang lahat ng mga sinulat ko at sinasabi ko yung nagkatotoo. O di ba? Ang false prophet, yung mga pare ninyo, at kayo mismo, yung nga pastor ninyo, ang false prophet. Kasi wala sila kaya gawin eh. Yung ano sinasabi nyo, sa ninyo niyo, masayaw. False prophet na yun. Saan ka maghanap ng kahoy na walang battery na masayaw? Di ba? Saan ka maghanap ng bato, ceramic, o plastic na sumasayaw? Pag sayaw-sayaw pa lang yung santo ninyo mismo, niloloko mo na sarili mo. Plus, niloloko nyo ang mga tao. O di ba? Kaya ang tao nalubog sa kasalanan. Malaki kasalanan ang ginawa ninyo yan sa harapan ng Diyos. Kaya gulo ko yung mga tao. Kaya nga mga pare at pastor ninyo, binsagan ng Diyos na labiro makasalanan. Kayo mga naniwala, ang tawag sa inyo, number 2 talaga kayo. Ngayon, sa nangyaring trahedya ngayon sa Cebu, anong milagro ngayon ang ginawa ng santo ninyo? Nga, ano nyo sa akin? Kung ano ang ginawa ng santo ninyo? Sabihin nyo sa akin kung anong ginawa. Sabi ninyo, ang santo ninyo naghimala. Oh. Saan ang himala ng santo ninyo ngayon? Di ba? Hindi natin makikita ang himala ng santo ninyo. Ito, siguro. Yung mga sasakyan ng patong-patong. Di ba? Yun ang sinasabi nyo himala sa ninyo. Tapos, tatawagin ninyo ang Diyos. Di ba? Kasi, may problema na, may trahedya na. Di ba? Yung sinasabi natin ang dating ilog na hindi binabaha, ngayon babahay na awa-apaw, o yan o. Parang orin ninyo yan o. Ano nangyari dyan? Di ba? Ang lino yan. Ngayon, hindi kasi kayo natuto. Yung nasabi nga ng Diyos. Kailangan matulitin yan para matuto sila. Kaya hindi ako nagkulang. Sinasabi ko talaga kung ano dapat ko sabihin. Dahil yun ang tama. So, nasa inyo na kung paano nyo tanggapin. Basta, like kung sinasabi na ang Diyos ay Diyos at mahalin ang Diyos na walang kapalit. Sinasabi nga niya, nag-iisa ako ng ibang tanggol ang Diyos ng mga pangyarihan. Nag-iisa ako. Totoo naman talaga. Kasi sa umpisa pa lang, hindi pa ako ginamit. Pinagtanggol ko na ang Diyos. Kayo, pinagtanggol ba ninyo? Hindi ah. Walang isa sa inyo na pinagtanggol ang Diyos. Pinahintulutan ninyo ang Diyos na pagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo. At isa kayo. Baka maaari kayo, isa kayo sa gumamit sa salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. Kung isipin ninyo mabuti, may Diyos ba ang pagkakitaan? Sige nga, isipin ninyo mabuti. Kasi pag ginawa mo yan, hindi na Diyos ang pagkakilala mo. Sa panahong may problema ka, sa panahong may trahedya, sa panahong may pangailangan ka, tatawagin mo ang Diyos. Di ba? Tulad ng mangyari ngayon, no? Panginoon, tama na. Panginoon, tulungan mo kami. O ngayon, kung iligtas ko na Diyos, may hingi ba siya ng pera sa inyo? Hindi ah. Di ba? Ililigtas na iligtas kayo ng Diyos. Ngayon, dahil pinahintulutan yung pagkakitaan ng Diyos, ano ba sa palagay ninyo? Tutulungan kayo ng Diyos? Hindi ah. Pabayaan kayo ng Diyos para mapapahama kayo.
Dahil sa kapahamakan na yun, diyan kayo natututo. Nagtampo ang Diyos sa tao. Tulad ninyo, pag ang salita at pangalan ninyo ay gamitin ng kapwa ninyo, kung ano ang gagawin na hindi nyo pinahintulutan, gagalit talaga sa inyo. Di ba? Hindi naman nyo pinahintulutan eh. Magagalit kayo doon sa taong gumamit. Ngayon, paglalapit sa inyo, at hindi talaga ninyo tulungan at hindi nyo bibigyan. Kasi galit kayo. O masama ang loob ninyo. So, ganoon ang Diyos. Ako, marami na nagtangka sa buhay ko. Marami na pagkakataon na mapahamak ako. Pero maraming beses na ako iniligtas ng Diyos. Kahit isisahin natin, marami yan. Dahil pinagtanggol ko ang Diyos na mahabang panahon. Kung mawala ako sa mundong ito, ay oras na talaga na mawala ako. Pero kung sa nagtangka sa buhay ko, kaawa ng Diyos. Umabot ako ng 15 years na ginagawa ko na to. Tuwing nagkrusada ako sa Pilipinas, laging may mensahe ng Diyos na maraming tao na hanggang sa buhay ko. Pero nakabalik ako ng Australia na buhay. Wala akong bodyguard. Wala akong baril. Wala akong gwardiya. O ano man. Lumalakad ako ng doon ng dati na normal at simple. Pero mga pare ninyo, mga pastor ninyo, may mga baril, may mga guns, may iba, may mga bodyguard. May bulletproof pa yung ano ninyo, sa tupapa nyo pag gumala. Yung sasakyan pa, bulletproof pa. Di ba? Samantalang wala silang kalaban. Wala silang mga taong nasagasaan. Ako, nasagasaan ko lahat ng mga pastor, mga pare, mga reliyon ninyo. Yung mga orasyones, isa yan. Ngayon, bakit wala akong bodyguard? Yan isipin niyo mabuti. Kaya kayo, nagsasabi kayo ng masasakit, sabihin lang ninyo, lubos-lubosin nyo na. At pagkatapos yan, paghadaan ninyo. Dahil siya, darating talaga sa inyo yan. Kung ano ang pinunla ninyo, yun ang anihin ninyo. So yun lang, magandang umaga sa inyo lahat. At sana magising kayo at mamulat sa katotohanan. Gamitin ang pag-iisip ng tama para hindi kayo mapagsamantalahan ng mga pare at pastor ninyo. Buhay ang Diyos. Kung talagang naniwala kayo ng Diyos, buhay ang Diyos. Kailangan lang natin ipagtanggol ang Diyos na pinagkakitaan ng mga pare at pastor ninyo. So magandang umaga uli sa lahat. And more power sa inyo. And God bless. At all.